August na. Good morning at magandang araw sa ating lahat. Wow, umaraw na ba? Lamig pa rin ako eh. Di ba? So, announcement lang muna tayo. So, next Sunday ay August na. Kaya ito may bago na naman tayong kaabang-abang na series, ang Kingdom Thrones. So, wag po kayong mawawala. Hintayin natin ang mga susunod na word ni Lord. At ito alam ko, kapanapanamik na naman ang maririnig natin sa mga susunod na linggo. 5 Sundays po ito 5 Sundays itong August. Kaya hintayin natin. So, hintayin natin kung sino ang tatayo dito sa harap. Baka, anyway. So, hintayin natin yun. So, kumusta kayong lahat? Masaya ba? Meron ba sa inyong inabutan ng tubig ang bahay? Medyo. Brother Felix, Sterling, kumusta naman sa Commonwealth? Nakakadaan ba? Praise God, andito kayo ngayon. So, at sa iba nating mga kapatiran na nakikinig ngayon o sumusubaybay sa atin sa FB page. So, kumusta kayong lahat dyan? Sana magtuloy-tuloy na ang pagpapakita ng araw upang medyo makapagpatuyo na tayo ng ating mga damit na hindi matuyo-tuyo. Pero kung hindi nyo kayang labhan, hindi mapatuyo, andyan ang Kingdom's Laundry Ando lang sa kanto namin. So kung gusto nyo magpa-laundry, hindi matuyo, ilang oras lang. Sigurado, tuyo yan. Brother Ronel, kumusta? Sister Mylene. So, okay. So sa nagdaang bagyo, nagdaang baha, nakita natin maraming mga pagkalipas ng tubig, maraming butas-butas, maraming kailangang tapalan, maraming kailangang ayusin, di ba? So makikita natin doon, ang nakalagay doon, men at work. Di ba? Men at work kasi ito na sila, yung trabaho nila, gagampanan na nila, yung assignment nila, gagawin na nila. So men at work, di ba? Pero andito tayo ngayon sa 211 Ministry para makinig ng Diyos. Makinig sa salita ng Diyos. So, punta tayo sa Kingdom at Work. O, di ba? Okay ba? Huwag kalimutan na natin yung men at work. Kasi puro sa tao lang yon. Pakinggan naman natin yung Kingdom at Work. Ano ba ang Kingdom at Work? Magandang di ba? Kingdom at Work. So, ilang araw o ilang Sundays tayo dito sa Kingdom at Work. At ito na nga yung last Sunday natin, last series natin for the month of July. Kingdom at Work. So, siguro, sa mga nagdaang Sundays, alam na natin kung ano ba yung mga pinag-aaralan natin. Alam natin kung ano yung mga word na ibinabato sa atin, ibinibigay sa atin ni Lord. So, yung men at work, kwento lang ng halimbawa, kwento. Kagaya ko, nagtrabaho ako sa construction, so kwento ko yon. Pero, yung kwento ni Lord, ano kaya ang gustong ibigay sa atin? Tingnan natin. Sa Matthew chapter 13 verse 33, He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. So ilang araw na rin natin narinig yan na ang yeast pala yung libadura para umalsa ang tinapay. Pag ang libadura, ang yeast ay nagtrabaho, lahat ng sulok o lahat yung buong dough, mapapaalsan niya, mapapalaki niya. At the same time, sa kingdom of God, Jesus' domain started sa 12 apostol. Diba? Alala no? So little by little, lumalaki yung domain ni Lord. Lumalaki yung domain ni Jesus. Just like the yeast. So pakonti ng pakonti, dahil sa ginagawang pagdi-disciple ni Lord, ni Jesus sa 12 apostol, lumaki yung kanyang domain. Yung kingdom niya, lumaki ng lumaki. Ito nga umabot hanggang dito sa atin sa Pilipinas. So ito yung ginagawa ng Kingdom of God.
So dahil dito, parang, yun nga, parang yeast na kung ito ay ilalagay natin sa isang kagaya ng 12 apostles, lalaki yung kingdom of Jesus, kingdom of God. So dahil lumalaki ito, alam nila kung ano ang assignment nila. Naiintindihan nila kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi pwedeng hindi nila alam kung ano yung gagawin nila kasi walang mangyayari. Hindi pwedeng isa lang nakakaalam kung sino lang nagtuturo. Dapat alam ng lahat. Diba? Alam ng lahat kung ano yung gagawin nila. Dahil kung halimbawa ituturo lamang at makikinig lamang, parang may kulang eh. Parang hindi sapat na basta marinig lang natin kung ano yung message ng Lord. So, sabi ko nga, parang may kulang. Dapat naintindihan natin. Kagaya ng purpose natin. To understand the King's thoughts on His covenant, collaboration, cohabitation, and the workings of His kingdom. So, dapat mag-agree tayo. Dapat may agreement tayo between us and the Lord kung ano yung gusto niyang ipagawa. Di ba? Kasi kapag kung wala tayong agreement with the Lord, hindi mangyayari yung collaboration. Usong-usong ngayon yung collab, di ba? Pero before pa doon naging uso yung collab na yan, meron ng collaboration with the Lord. Kasi kung may collaboration tayo with the Lord, dahil may agreement tayo with the Lord, ibig sabihin lang, mag-work together tayo. Hindi pwedeng si Lord lang. May assignment tayo, may part tayo para gawin yung kanyang gustong ipagawa. Ngayon, pag nangyari na yan, kanyang covenant, collaboration, ito na, cohabitation. Mag-i-exist together na tayo. So ngayon, at the same time, kung mag-exist together na tayo, maiintindihan natin kung anong nasa isipan ng ating Panginoon, kung ano ang gagawin sa kanyang kingdom. Maliwanag ba yun? Diba? So okay, so to understand the King's thoughts on His covenant, collaboration, cohabitation in the workings of His kingdom. Kasi kung hindi natin naiintindihan yan, kung hindi natin isasama kung wala tayong agreement with the Lord, lahat ng gagawin natin, parang mag-iisip tayo, parang makitid lang. Kagaya ng sa series number 1. Parang ito lang ba ang kaya kong isipin? Makitid, kunti lang. Kasi hindi kasama, hindi natin naintindihan kung ano dapat natin isipin. Sa series number 2, hindi natin nakikita kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Di ba? Kagaya sa series number 3. Sa dami-dami ng mga nararanasan natin, mga nararamdaman natin, may masama at mabuti, nag-uumapaw na sa ating puso. Yung mga salita na gusto natin sabihin. Kaya, sa pagpuno na yung puso natin, ito na, basta na lamang lumalabas sa bibig natin kung ano yung nasa sa puso natin. Hindi natin alam, minsan, nakakasakit na pala tayo. Minsan, mabuti na sasabi natin. So, yan ba, kapag yung tatlo na yan, 1, 2, 3 na series na yan, ano kaya ang mangyayari? So, ganun na lang ba talaga lagi tayo? So, darating tayo ngayon sa series number 4. Ito yung breaking. So, ano kaya meron sa breaking? So, welcome ulit tayo. Series number 4 na to tayo. Last series na. Kaya, okay. Ito na. Okay? So, tingnan natin. Sa verse natin, Luke, from the book of Luke, chapter 4, verses 18 to 19, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor. So ito na nga, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ma-share, ma-preach ang good news. Kanino daw? To the poor. Ibig ba sabihin nun yung mga mahihirap lang? Hindi po. Ibig sabihin ng to the poor dyan, hindi lang poor yung ating kalagayan, kundi merong mayayaman na
mayroon din pangangailangan, poor in spirit, poor in relationship. So hindi lang basta yung kalagayan natin na tayo kumbaga salat tayo sa pinansyal na pangangailangan. Hindi lang basta ganon. So, good news to the poor. Hindi lang basta mahihirap, kundi yung nangangailangan din ng salita ng Diyos, nangangailangan din ng maganda relasyon, nangangailangan din ng tamang wastong pag-iisip. So, kailangan ng good news. And to proclaim freedom for the prisoners. Ito bang ibig sabihin ng prisoners? Yung nakakulong lang, nasa rehas lang, sa loob ng rehas, sa kabila ng rehas? Hindi po. Yung prisoners dito, maaring prisoner tayo ng ating mga kasalanan, prisoner tayo ng ating mga madidilim na pinagdaanan, prisoner tayo ng ating mga nagiging idol natin yung ating pera. So yun, kailangan nating makalabas, makalaya sa pagkakakulong sa mga ganung bagay. And recovery of sight for the blind. Hindi lang ito basta bulag. Kasi marami rin tayong may karamdaman, hindi lang naman bulag eh. Marami tayong may karamdaman, marami tayong pinagdadaanan na tungkol sa ating kalusugan. So, and to release the oppressed. Palayain ang mga inaapi. Inaapi saan? Inaapi ng maling relasyon, inaapi ng maling pag-iisip. Marami. Minsan nga dahil sa sobrang dami ng nararanasan natin na ganyan, minsan tumitigas na yung puso natin. Di ba? Minsan hindi na natin naiintindihan kung ano ang message na gustong ibigay sa atin ni Lord. Minsan sabi nga natin, sementado na yung puso ko. Matigas na yung puso ko. Sige lang, sabihan mo ako ng good news na yan, pero matigas na kasi wala ko na experience. Hindi ko nararanasan yung breakthrough na binabanggit ni Lord. Wala. Bakit kaya? So, kapag ka ganun, pag dumating yung pagkakataon, nagkaroon tayo ng breakthrough. Yun ang time to proclaim the year of the Lord's favor. So, paano ang gagawin natin? Para magkaroon tayo ng pagkakataon na yung favor ni Lord, ma-experience natin, ma-celebrate natin, ma-proclaim natin yung victory na ibinigay sa atin ng Lord. So point number 1 tayo. Plant God's word in your heart. Kahit pa sobrang tigas na ng puso mo, sementado na yung puso mo, punta tayo dito. Plant God's word in your heart. So paano? Read and study the Bible, daily devotion, quiet time with God. Dahil sa mga example nito, dyan tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makausap natin si Lord. Pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Yung mga revelation na ibibigay sa atin ng Lord, andyan sa mga pagkakataong ganyan. So bakit? Bakit natin gagawin yon? Why should we plant the word of God in our hearts? Number 1, it is God-breathed. From the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So dyan pala natin makikita lahat sa Bible. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang basta natin mababasa yan. Kung aaralin natin, iintindihin natin ang sinasabi ng Lord sa Bible, dyan tayo magkakaroon ng learning, tuturuan niya tayo kung anong gagawin. Kung tayo nagkakamali, i-rebuke tayo. Kung tayo ay mayroong pagkukulang, ititrain tayo. Para ano? To get right. Para alam natin kung saan tayo papunta. Number 2, it guides our life. From the book of Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Totoo naman eh. Basta sundan mo lamang kung ano yung sinasabi ng Lord, ang lalakaran mo tuwid. Pero once na hindi ka sumunod sa sinasabi ng Lord, baka mamaya bigla ka na lamang, ops, mapakanan ka, mapakaliwa ka. So, di ba? So, ganon. At number 3, it gives instructions.
From the book of Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kasi kung lagi nating pinag-aaralan, lagi tayong may connection, lagi tayong may private, quiet times with the Lord, ibibigay niya lahat, sasabihin niya lahat sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Hindi tayo mamamali. Hindi tayo magkakamali kung anong gagawin natin. Kasi ang word ni God, parang seed. Pag itinanim natin sa puso yan, tutubo at tutubo yan, lalo na kung hahayaan natin siya. Iaalaw natin ang Lord, iaalaw natin ang word na kumilos sa ating puso. Kasi kung hindi natin iaalaw yan, hindi yan makakagalaw. Seed pa rin hanggang ngayon. Pero kung iaalaw natin yan, gagalaw yan, magkakaroon. Lalo na kung hahayaan natin ang kingdom na kumilos para ito ay tumubo. Ayan, break na. Ayan. Let the seed grow and break the sources of your troubles. Marami tayong nararanasan, marami tayong nararamdaman, marami tayong pinagdadaanan, napakahirap. Pero, sabi ko nga, ang isang seed, kahit ano pa man sa ano pa niya ilagay, kapag si Lord na hinayaan natin na ang Lord ang kumilos dyan, kahit anong nakaharang dyan, tutubo at tutubo yan. Diba? Tutubo at tutubo. Lalabas at lalabas, mag-sprout siya. Kung ano, kasi si Lord na ang nag-work doon sa seed. Kasi kung tao lamang, baka mamaya pag itinanin natin yan, mamaya, bulok pa yan, mabulok. Lalo na kung tinatawag natin ay yung mainit ang kamay. Iba pag mainit ang kamay, pag nagtanim, ilang ano lang, bulok na agad yung itinanim. Unlike yung mga kagaya ng mga may sinasabing green thumb, kahit anong itusok nabubuhay. So ganoon si Lord eh. Pag si Lord ang kumilos, lalo na sa ating puso, asahan mo may mangyayari at may mangyayaring mabuti sa iyo. Hindi ka iiyak. So seeding the word is the beginning of breaking. Just allow the seed to grow according to God's plan and purpose. Di ba nga? Yun nga eh. Hayaan lang natin. Tanggapin lang natin kung ano yung plano ni Lord. Kasi unang-una, siya yung gumawa sa atin. Siya yung naglalang sa atin. So alam niya kung ano ang mangyayari sa atin. Alam niya kung paano niya tayo pakikilusin. Alam niya lahat. Kilala niya tayo. So, sabi nga, seeding the word is the beginning of breaking. Ganon din, kapag hinayaan natin ang word ni Lord na kumilos sa ating mga puso, kahit anong bigat, kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin, malalagpasan natin yan. Malalagpasan natin yan. Maniwala kayo. Lahat tayo may pinagdaanan. Siguro, meron times lang na hindi pa natin nare-receive kung ano yung favor na ibibigay sa atin ni Lord. So, yun nga. Ang word ay parang seed na kailangan tumubo sa ating mga sementadong puso upang magkaroon ng kasagutan ng ating mga problema. Kahit anong klaseng semento yan. Republic, Holcim, Eagle, Apo. Matitibay na semento yun. Pero tingnan natin yung example dito. Tumubo pa rin kahit sa ang semento. So ganon katindi pag si Lord na talaga ang nag-cause para yung effect niya siguradong buhay na buhay. Tanong, ganito ba ang sementadong problema sa buhay mo? Meron bang hadlang para ang word of God ay lumago? Minsan kasi, ang ganda na ng plano ng Lord sa atin eh. Marami ng magagandang plano. Kaya lang, meron din tayong sariling plano. Diba? May sarili tayong plano eh. Halimbawa, gusto kong magkaroon halimbawa ng tawag dito, magandang business. Pero hindi pala yun ang gusto ng Lord sa iyo. Malalaman mo naman yun eh. Baba, naghahanap ka, Lord, ano ba magandang ganito? Ano ba magandang pagkakitaan?
Eh may ibinibigay pala sa'yo si Lord na mas maganda. Sabi sa'yo, Miko, mag-pastor ka na lang. Pero parang, Lord, gusto kong ganito kasi para sa pamilya ko. So minsan kasi ganun eh. Meron nang ibinibigay na magandang plano ang Lord sa'yo. Pero hindi natin pinapansin, hindi natin iniintindi. Kasi ang kadalasang iniintindi natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin ngayong moment na to. Yun lagi ang ating iniisip. So, yun ang nagiging sagabal. Yun ang nagiging problema. Kung bakit hindi lumalago, kung bakit hindi nangyayari yung plano ng Lord. Di ba? So, point number 2, allow God's word to work in your life for your breakthrough. Di ba? Ang dali lang naman. Simple lang yung kagustuhan ng Lord. Allow God's word to work in your life. At pag nangyari yun, magkakaroon ka na ng breakthrough. Kahit na anong problema, kahit na anong bigat, i-allow mo lang. Hayaan mo si Lord. Siya ang bahala sa iyo. Hawak kita. Sabi nga ni Lord, dala-dala kita. Huwag kang mag-alala. So, ganun lang ang kailangan natin gawin. Tingnan natin ang example nito. No? Ang laki-laki ng bato, pero nagkaroon ng puno sa gitna. Kapag nagsimulang mag-break ang seed of the word sa ating mga puso at i-welcome natin ito, magsisimula na itong mag-work sa buhay natin. So, lagi lang sasabihin natin allow, magsisimula na mag-break. Allow, lagi yung gagawin natin. Di ba? This is what the kingdom at work looks like. When we collaborate with the word of the Lord, no problem is set on the stone. There is always a solution. Walang matigas na bato ang hindi matitibag ng salita ng Diyos. Di ba? Kung ang matigas na tinapay, isaw-saw mo sa kape, lumalambot, ito mas matindi. Walang matigas na bato ang hindi matitibag ng salita ng Diyos. Sinawsaw sa word. Di ba? Agreement. Mag-a-agree ka lang. Lord, sige. Binibigyan na kita ng authority. Kumilos ka sa puso ko. Kumilos ka sa buhay ko. Upang sa ganon, maranasan ko na, ma-experience ko na yung breakthrough na sinasabi mo. Yun lang ang hinihintay ng Lord Kasi andyan na lagi yung word, andyan lagi si Lord. Andyan lang siya, anak. Di ba sinasabi naman niya, mahal kita. I will never leave you. Anong gagawin lang natin? Tanggapin natin yung word ni Lord, itanim sa puso natin, intindihin natin, aralin natin, nabi-break na. Kung ano man, yung matitigas na tumatakip sa puso natin. Kung ano mang klaseng semento yan. Sabi sa Hebrews 4:7, therefore, God again set a certain day, calling it today, when a long time later He spoke through David, as was said before, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Gusto nyo bang maka-experience ng breakthrough? Kagaya ng puno na yan. Yung puno na yan, nag-umpisa lang sa isang seed. Hinayaan lang niya. Hinayaan lang siya na lumago. Hinayaan lang siya na mamunga. At yan, nag-uumapaw. So, ganyan ang prayer ko na sana tayong lahat makaranas ng sinasabi na breakthrough. Ma-break natin kung ano man yung hirap, kung ano man yung matitigas na nararanasan natin sa ating buhay. Magkaroon tayo ng ganyan, breakthrough, ma-break natin yan. Pero ang gagawin lang natin, pakinggan natin. Pakinggan natin yung word. Itanim natin sa ating puso. So yun ang kailangan natin gawin. Changing your life by your own strength will not work. Amen? Many have tried but failed. Totoo yan Kasi kadalasan, mga nababalitaan natin na kinukuha nila yung sarili nilang buhay. Kala nila kasi kung ano man yung pinagdadaanan nilang problema, mabigat na problema, magagawa nila ng solusyon
Sa pamamagitan lang sarili nila, ng kalakasan nila. Pero ano nangyayari? Bumibigay sila. Hanggang dumating na kukunin na lang nila yung sarili nilang buhay. Hindi nila kaya. Pero kung ibibigay natin sa Lord kung ano man ang lahat ng yon, pwedeng may mangyari maganda. But when you follow the guidance of God's Word and align yourself with the Holy Spirit, change comes little by little. Kagaya nga ng yeast, na kapag inilagay mo sa isang dough, at ito'y nagtrabaho na sa buong dough na yan, aalsa, lalaki ng lalaki. Magagawa niya yung kanyang assignment. Diba? So, you will begin to see God's kingdom breaking through your struggles and gently restoring your life to its original, God's design purpose. God's kingdom breaking through your struggles. Lahat, sabi ko nga, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Minsan kasi nakikita lang natin, Lord, lalo na pag dumarating tayo sa lowest point of our life, saddest point of our life, minsan sasabihin natin, Lord, nasaan ka na? Pinabayaan mo na ba ako? Pero hindi. That time, kapag ka ganun ang sagot sa atin, sasabihin lang sa ni Lord, anak, mahal kita, I will never leave you. Ito yung mga pagkakataon na kung kailan nasa lowest point ka ng iyong buhay, na saddest point ka ng buhay, ito yung time na dala-dala ka ni Lord. Kasi kung hindi ka dala-dala ni Lord, nasa lowest point ka na ng buhay mo, baka wala ka na. Baka kasama ka na ni Lord. So, ito yung mga pagkakataon na kung kailan, halimbawa, lowest point mo, Lord, baon na ako sa kahirapan. Lowest point mo, Lord, kagaya ng nangyari halimbawa kay Miko. Pero hindi siya bumigay. Nag-praise pa siya dahil alam niya mayroong magandang biyaya ipapalit ang Lord sa kanya. Ganon tayo dapat. Merong gently restoring our life to its original, God's design purpose. Kasi yun ang unang-una, yun ang gustong mangyari ng Lord sa atin. Lahat tayo ay dapat mabibless. Dahil tayo ay anak ng Lord, anak ng King. So dapat tayo maaayos, magaganda, matataba, sabi nga ni Pastor Dennis. Dapat lahat ng sheep niya matataba, magaganda dahil anak tayo ng King. Di ba? So, ang challenge, handa ka na bang hayaan ang salita ng Diyos na basagin ang sementadong bahagi at matitigas na parte ng buhay mo para ikaw ay tunay na lumago at mamuhay ng naaayon sa kaharian ng Diyos? Challenge lang ito sa atin. Kung ready ka na, praise God. So, dito natatapos yung series natin for the month of July, Kingdom at Work. Bago tayo magtapos, ito lang ating application questions. Anong bahagi ng iyong buhay ang pakiramdam mo ay parang sementado o walang paggalaw? Paano mo sisimulan na itanim ang Word of God sa bahaging iyon? Question number 2. Anong salita ng Diyos ang tumama sa puso mo ngayon? At paano mo ito maisa sa buhay? So, purihin ang Diyos. Glory to God. Ito po ang ating last series ngayong month of June.